Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Kamusta na kayo? Pala kong gumawa ng video once a week lang, pero sabi ko, bakit hindi extra video muna ngayon? Pag-uusapan natin ay ang temperatura ngayon na napakainit at hindi ito matatapos ngayon. Masusundan pa ito ng maraming beses dahil summer na. Ngayon ay ngayong araw na to ay 21 ng Lunes at kasalukuyan nasa 30 na kami at papalo ng may prediction na papalo ng 36. Yan yung ambient temperature. Yung ambient temperature, ito yung kasalukuyang temperatura na hindi nakakaapekto ang humidity o yung hangin. Ito yung actual, kumbaga kung nasa room kayo ay kung ano yung temperatura doon sa room na yun. Kaya ang prediction ay 36, kaya kung ang prediction ay 36 degrees Celsius, ang ibig sabihin noon ay tataas pa yon, especially pag mataas ang humidity, di ba? Parang turo ko sa aking mga anak sa winter. Kung 0 degrees mga anak sa winter, tandaan nyo kung magsusuot kayo at maghihintay ng bus o lalabas, tandaan nyo na hindi 0 degrees yun, kundi dagdagan nyo pa, magsuot pa kayo huwag kayo magsuot ng 0 degrees na pandamit o layers, kundi magsuot kayo ng para sa minus 10 degrees Celsius. Like kung sinasabi sa kanang dagdagan ng 10 sentigrado pababa tuwing winter. Dahil although hindi yun laging totoo, dahil minsan ang 0 degrees could be minus 20 sa tindi ng hangin, kasama pang lamig. Pero yun ang magandang komportableng gauge ninyo or guide ninyo. At sa tagal ko ng pinag-oobserbahan ng ang klima, hindi naman ako talagang pumapalya sa dagdag karagdagan na prediction na yun. Dagdagan mo ng minus 10, dagdagan mo ng 10 degrees na bababa, malamig pa sa winter. At dito naman ngayon sa ating summer ay kung 30 degrees Celsius, asahan mo na mas mataas pa doon. Gaano kataas, Lakay? Well, plus 5, dagdagan mo pa ng 5 degrees, so 35 yun. It could be plus 10, nasa sa inyo na yun. Kaya katulad dito, 36. Kung 36 degrees Celsius ng prediction, inaasahan ko na kung 36 degrees ang prediction ngayon, ang forecast, ang temperatura, ang ambient temperature, degrees Celsius, inaasahan kong papalo ng mahigit 40 degrees Celsius. Okay? Kaya magandang kaugalian din yon. Pag-uusapan natin ngayon ay madalas ko na itong ilang beses ko na ito na ginagawa. Inumpisa ko ito nung winter, ang mga kasuotan. At I think isa yun sa mga gusto ko laging banggitin sa aking video. Paminsan-minsan, lalo pat ganitong perfectong pagkakataon. Ang tama nating pagsuot ng kasuotan sa tamang panahon. Ngayon ay summer nga, mainit. Ano bang dapat na suotin para maging komportable kayo? Well, again, depende sa inyo kung kayo maging aktibo o semi-active or simply just nakaupo lang, enjoying the warm weather, the heat wave na meron kayong iniinom o nakaupo lang, just chilling, di ba, sa lilom. At kung maswerte kayo, merong konting breeze, di ba? Pero sabihin natin na lalabas kayo, maybe mall, o maybe it's a theme park kung saan outdoor yon. At ang i-avoid ninyo kasamang pamilya, di ba?
Naalala ko nung nasa Wonderland kami laging hindi nyo pa ako siguro nakikita naka shorts. Yun ang mga suot ko noon, at short sleeves at shirt, at kailangan nyo ng tamang kasuotan para sa weather na yon. I-avoid ninyo ang cotton hanggat maaari. Kung kayo lalabas, maglalakad, even sa parking lot ng ilang beses, kung ano man ang dahilan. Itong papakita ko sa inyo ay bench. Nagta-time out yung aking video. Ito'y galing Costco, bench, 100% cotton. Siguro marami kayo nito. I like this, V-shape, V-neck. Mayroon akong crew neck at V-neck. Sa bahay, I love V-neck. Very comfortable. Very soft. Cotton, 100% cotton. Magandang uri sila. May Hanes din ako noon. Lumaki ako sa Hanes. Kaya, even sa Pilipinas. Kaya, gustong-gusto ko itong mga ito. Ito ay another cotton. Ito ay 15 years old na itong American Eagle. Kasikatan ng American Eagle noon. Maybe over 15 years ago na to. At nakikita ninyo, hindi pa siya masyadong kupas. Maganda pa siya at napakalambot niya. Napakalambot niya, kaibigan. American Eagle, 100% cotton. Susuotin ko ba ito ngayon? Pwede ko itong suotin, walang problema. Pero kung maging active ako, gagawa ako ng mga mag-fix ako dito sa kotse, sa bisikleta, hardin. Hindi ito ang ideal na suot ko. Bukod sa may rule ako, itong itim pang bahay, like kasama ng PJ. At ito naman ay well, pretty much ni-save ko na to dahil sentimental. May sentimental value nito sa akin. Pero sinusuot ko pa rin siya. Ano bang dapat? Ang dapat ay, kaibigan, ang consider nyo sarili nyo magsuot ng polyester, pero hindi limitado yun doon. Ang nakita nyo yung kasuotan ko ngayon, na like kong sinasabi, ay galing sa Pilipinas. Galing ito sa Pilipinas ilang taon na nakakaraan. Marami ako ito. Kung matagal na kayong nanonood sa aking mga channels tuwing summer, nakikita ninyo na silalim ako ng kotse, o nagkukumpuni ako ng mga sakyan, o nagtatabas ng damo, ay ito ang aking suot, iba't ibang kulay. Komportable ako dito, pero hindi ito ang the best. It's just, komportable lang ako. Kaya, polyester to, pero ibang uri ng polyester na tingin ko, ibang uri ng polyester, sinaunang polyester sa atin, at may mas magaganda pa doon. May iba uri ng polyester, hindi ko masabi sa inyo kung anong mga uri sila, pero ramdam niyo yun sa pagsuot talaga. At magagaling dito ay yung mga kilalang mga kumpanya. Pero, nagwo-work pa rin siya katulad nito. Ito ang mga polyester ng mga shirt na ipapakita ko sa inyo na magwo-work sa ganitong temperatura, napapalo hanggang 40 degrees centigrado. Polyester. Polyester. Madalas ko itong suotin. May mga videos ako nito. At polyester. Maybe familiar kayo dito. Nakikita nyo ito sa mga construction guys, sa mga lawn care guys, especially pag nagdadrive kayo. At nakikita ninyo na sa kalsada yung mga nag-aayos, diba? Construction guys nga, mga crew guys na may kita nyo. Isa rin tawag ito ay high visibility ito, napakataas. Perfecto kung magbibisikleta ako, at yun ang pinaplano ko nga pala, kaibigan, magbisikleta. Saka na yun, makikita nyo marami akong content tungkol doon kasi talagang ibig ko ang bisikleta. Kita nyo may mga reflector siya. Perfecto sa gabi, perfecto sa katanghalian kung saan mataas ang araw. Ito ay polyester. Ipapakita ko nga pala sa inyo ang mga, well, sinabi ko ng polyester, pero papakita ko pa rin yung mga larawan nila kung anong made sila. Malaking bagay ito, pero okay lang ay polyester. Ayos yun. Meron bang mas komportable pa ron? Ay, meron. Ito na kinuha ko ay well, ito na. Ito yung Carhartt
Pinakita ko na sa mga videos at nakikita ninyo mukhang hindi ko pa sinusuot. May tag pa siya at ito ay $44.99, $44.99. Mga palo ng sabihin natin $50. Okay, give or take kasama na ang tax. Ito ay ipapakita ko sa inyo. Napakaganda nito. Kapareho ng American Eagle. Pagdating sa tela ng cotton, kapareho rin ng bench. Napakalambot ng cotton niya. Ang sikreto nito kung bakit ito ay special, sa iba is special pero sa lahat ng kumpanya na gumagawa ng shirt, nakaagapay, nakahabol na rin sila. At okay, that's 10 minutes mahigit. Ay may halo ito na cotton. At ipapakita ko nga sa inyo kung anong ratio niya. Dahil dito, ang paghahalo ng cotton at polyester ay sabi nga nila nakukuha mo ang pinakamaganda sa parehong mundo. Ito ay ang kalambutan at kasarapan sa katawan sa lapat ng balat nyo ng cotton, at ang polyester ang nagwi-wick away, yun yung nagpapatanggal ng pawis. Okay? Eventually, dahan-dahan nagtatanggal ng pawis kung kayo pinapawisan, kung kayo naglalakad. Alright? Dahil konting galaw nyo lang, papawisan kayo, di ba? Maybe tanggalin nyo yung stroller, tiklopin nyo yung stroller. Yung mga gano'n, biglang parang may kukurot sa katawan ninyo, yun yung parang mag-umpis na yung pawis. At maybe pinapawis na kayo. Napipick up na yun ito. At wini-wick away na niya. Paano lang kayo ito na-wick? Well, kasi dahil suot-suot ninyo ito, yung paggalaw-galaw ninyo, okay, parang hindi nyo nararamdaman, it picks up, may mga fiber to na pinipick up yung mga gabutil na pawis ninyo at yun ay eventually ni-spread ito at dahan-dahang, alam niyo yung pag naglalaba kayo, yung ginaganon niyo yung mga damit nyo, parang ganon, in a way parang ganon na nangyayari at eventually nawawala ang pawis at heto na naman na ibang pawis, patuloy niyang ginagawa yon. Kung talagang aktibo kayo at sobra ay hindi ito makakaagapay, pero eventually kapag katapos na kayong tagaktak ng pawis ninyo, eventually hindi ito didikit katulad ng sa cotton. Sa cotton dumidikit, di ba? Dahil lakay may cotton to, didikitin. Dahil may combination siya ng polyester, hindi talaga didikit at hindi didikit sa balat nyo at para kayong alam niyo, sabi nga nila yung malagkit, di ba? Kilala niyo ako na may polo, mahilig ako sa polo. Kahit sa kataasan, kalakasan, kaarawan, kainitan ay may polo ako. Ito ang sa mga polo ko, nakikita ninyo, polo shirt. Again, ito ipapakita ko sa inyong combination. Again, meron itong cotton at polyester, kapareho nito. Ang tanong, kaibigan, kung anong mas gusto ninyo dahil nagbabago lang rin sila sa ratio. Ratio means maaaring 60% cotton, 40% polyester. Meron naman na 35% cotton at 65% polyester, or magkapalit vice versa, di ba? Kaya ano ba ang pinakang ito yung pinakita ko sa inyo, ito yung pinakang yun ang susuot ko kung ako'y lalabas or ayoko mapawisan talaga pero gusto ko pa rin yung comfort na hindi itong 100% ang gagamitin ko, although this works for me, ay yung combination ng cotton at polyester. Nasa sa inyo na yon kung 60-40 o 40-60 or 50-50, 50% cotton, 50% polyester. Mahanap din yun sa mga manufacturer, sa mga gumagawa ng mga shirt. At halos lahat ginagawa na yun, especially malalaking mga kumpanya. Ano ba talaga yung pinakamagandang suot talaga na komportable ako, na naglalakad ako sa kainitan ng beach at kainitan ng araw at maybe humid at ano ba yung tamang tela? May iba pa ba sa polyester or cotton or kung ano man? Nga pala ito minsan dahil stretchy sa hinahaluan nila ng spandex or
kung anumang materialis na medyo stretchy. Typically, 3% yun, 5% na hindi talaga nakaka-apekto kundi nagsiserve lang na maging stretchy siya para sa pagkakomportable mo rin. Hindi, I believe, factor na makaka-apekto sa yung init or lamig o kung ano man, kundi yung functionality niya lang na maging hapit sa iyo o tama sa kasuotan mo. Yung mga stretchy materials, mga fiber o produkto man na yun sa inyong t-shirt. May isang bagay na popular tuwing summer at papakita ko to sa inyo. Kinuha ko to kay Mrs. T. Okay, time out na naman. Ibig sabihin, mahigit 15 minutes na yata kung tama ang kalkula ko. Kaibigan, ito siya. Ito ay gawa sa linen. Gawa sa plant-based material. Gawa to sa halaman. Hindi to gawa hindi to gawa sa bulak, hindi to gawa ng mga synthetic materials. Ito gawa sa halaman. I believe sa yung flax ito. And I'm sure may iba pa mga uri ng mga halaman diyan na gawa sa mga damit na pang summer. Pero ang kilala ko lang ay ito. Gusot ba? Yan ang problema ng linen. Madali siyang magusot. Yun yung bagay na hindi ako interesado magsuot ng linen, although it's good, komportable talaga to, breathable. Yun ang key talaga dito, kailangan makahinga ang damit. Even so winter, kailangan makahinga din ang damit. Kaya ito, something to consider. Ano pa? Kung tatanong ninyo ako, nagsusot ba ako ng wool sa summer? Oo naman, nagsusot ako ng wool. Syempre hindi makapal. Yun ang key doon, hindi makapal. Napakaganda nun. Ito ay galing sa Costco. Ito, I would say, hindi siya makapal, hindi siya manipis. Nasa medium size siya. Papasa to sa akin tuwing winter, tuwing summer, na suotin. Wool ito. I believe not 100% wool. Kung makakuha kayo ng 100% wool, maybe 90% is good. 90% is still good. 80%. At the rest should be, I believe, polyester siguro. Yun yung maganda kasi nagwiwik siya. At kahit hindi talaga siya nabaho. Ilang araw yung suotin, not that I'm ganun ang ginagawa ko, pero kung sakali man, lalo na sa mga nag-hiking na hindi option na maligo araw-araw, ay magandang gawin yun. Magandang isuot yun dahil hindi talaga babaho. Iba ang may antimicrobial, antibacterial yung mga natural na fiber tulad ng wool or lana, merino wool, di ba? Breathable din ang merino wool. Kailangan nyo lang ay manipis. Ito ay long sleeve shirts, 100%. Again, gusto ko itong ipakita. May mga bagay pa ako na brand, pero maganda ito dahil marami sa atin ay nagsha-shop sa Costco. Kaya magandang oportunidad. Ito ay galing sa True North. Papakita ko rin yung label nito. Mataas ang porsyento nito, almost 90% na merino, which works. Manipis din siya, kaya pag sinuot ninyo, ay perfecto sa inyo. Ngayon, bakit di ko to sinusuot at ito sinusuot ko? Well, I find that mas mura to, especially maganda pa, may pagka lalo pat nostalgic gaya ko. Isa pa ay mas matibay siya at kaysa dito na merino ang 100% merino, that means alagaan ninyo, lalo pat yung maninipis dahil madali siya mabutas at mas snag lang dito ay maaaring matastas siya, di ba, mabutas. Kaya, yun ang kaibigan pero ito ang ginagamit ko. Kaya, ginagamit ko rin to. Okay, panay timeout ko na, pang-apat na timeout na yata to. That means, kung 5 minutes every timeout, nasa mahigit 20 minutes na yata to. Okay, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Gusto ko lang ibahagi ito sa inyo dahil marami pa rin sa atin I'm sure, pag natingin ako ng mga tao, even kahapon lang may nakita ako na pawis siya kasi it was 35 degrees, pumalo ng 40 degrees kahapon, and it will be mas mainit ngayong
nung Lunes yun, nung linggo yon at ngayon ay Lunes, mas mainit ng ilang sentigrado nga. Kaya, at syempre, ang mga iba na kailangan nating pangalagaan ay yung proper hydration, tubig, di ba? Huwag yung kalilimutan yon. At again, the rest, common sense talaga. Galing tayong Pilipinas, we know how to deal with, alam natin kung paano ibilang ang araw, ang init, di ba? At doon nga pala sa mga Pilipino, mga kababayan natin sa Pilipinas na nakakakita ng mga balikbayan na galing especially dito sa Canada at US, lalo pat sa may mga parte ng US na mayroong tunay na winter. Just be nice to them kapag tumatakbo at humihingi sila ng full blast yung kanilang aircon. May mga narinig ako noon, even nung kabataan ko, na sinasabing nakarating lang ng US, ng North America, US, Canada, hindi na matake yung heat. Kaibigan, may katotohanan yun. Ang ating katawan ay nag-a-adjust at nakakalimot din kung paano, especially pag tumatanda. Ating natural na proseso yun sa atin. Kaya just be nice and be kind. Be kind to them dahil totoo na talagang hindi na matake yung heat. Isa na ako doon sa gusto kong bangitin sa inyo. Lumaki ako sa Pilipinas kung saan nung aking kabinatilyuhan ay meron akong baby oil sa ulo na talaga nangingitab at naglalakad ako sa kainitan ng araw. Nakikita ko yung mga tao nagbabasketball din, hindi nila ininda yung init. Nasanay na, tumigas na ang katawan doon. Pero ngayon, paparating sa amin dito ako, sabihin na natin na mas gugustuhin ko pa matinding lamig. Over minus 40 degrees Celsius ay nasa labas ako, nagkakape, walang problema. I could last, nasa bench ako, nakaupo ako doon, just minus 40. Walang problema sa akin. Pero ngayon, na plus 40 and up, at aktibo pa ako, ay naramdaman ko yung pagka nanghihina ako, pero hindi to the point na nanghihina ka, yung alam mong nababawasan yung sigla mo. Well, lahat naman tayo, di ba? Pero ramdam ko yung sa akin na napaka-signifikanto kumpara sa dati noon, kung ganun temperature ang aking hinaharap. Kaya, just be nice. Tandaan nyo na nagbabago ating katawan. At, ano pa ba? Sabi ko. Okay, wag niyo ako sisihin dahil sanay talaga ako magkape. Maybe itong sa mga dahilan. Kung makikita ko kung kalapit ko rito si Mrs. Tia at yung aking mga anak, sasabihin nila, well, Daddy, yan isa sa mga dahilan kung bakit ka nangihina siguro dahil nagkakape ka. Ang totoo yun. Masama ang kape sa tag-init, pero hey. Okay, bago pa ako magpaalam sa inyo ay huling mensahe. Tamang kasuotan nga. Okay? Again, ang option ninyo ay pinakamaganda, half cotton, half polyester. Naglalaro sila doon, 60-40, even 70-30, kana 70-30, medyo ano na yun eh. Medyo baka maramdaman nyo na yun. Kung 70% cotton, baka maramdaman nyo na yung pagkalagkit. Make it 60, 60-40, yung good ratio yun. Even 60-40, 60 polyester, okay pa rin yun. I think mas mahal ang shirt na 60-40, ang 60% ay polyester at 40% ay cotton. Kumpara sa 60-40, ang 60% ay cotton at 40% ay polyester. Kung dahil mura ang cotton, sabihin natin, polyester, although wala siya sa level ng mga wool, may kamahala siya kumpara sa cotton. Abangan ninyo yung aking bisikleta. Hindi ko pa alam kung paano mangyayari, pero isa yun sa mga proyekto ko. At hindi ko alam kung gagawa ko ng isa pang channel kung saan ay
babakas-bakasin ko yung mga activities kasi halo-halo itong aking video. Pero most likely hindi na dahil ako yung tao na hindi talaga gumagawa ng just by creating another account na nanlulumo na ako. Hindi ako ganun tao. Meron akong another account pero yun ay active. 3 account sila na meron silang content din at ang iba ginagamit ko sa communication sa ibang parte, ibang community ng snow, landscape at lawn care forum dito, komunidad dito sa YouTube. And sa dami ng tagal ng panahon ay nakakilala na ako ng maraming mga tao, mga kaibigan. Kaya creating another account ay hindi ko talaga maisip. Pero pinag-iisipan, hindi ko talaga just by thinking about it, just titingnan natin. Pero there's a good chance hindi na at dito ko na sila pagsasama-samahin. Kaya check out my playlist na lang. Yung aking sa main page ko, makita ninyo napakarami kong playlist doon dahil yun ang mga imagine nyo bawat account meron nun kung paghiwalayin ko ay no, impossible. Na ayoko nun. Kaya pero check it out. Bumili ako ng yung parang tripod na ina-attach ninyo sa bisikleta para pag nagbibisikleta kayo, kita nyo yung paligid, harap man o likod o tagiliran. Matagal ko nang dumating yung package na yun, sa katunayan hindi ko pa nabubuksan. Dapat binuksan ko na nga pala yun kung sakali mga mali yung order, di ba? Pero yun ang ilalagay ko dito. Mag-upgrade ako dahan-dahan sa aking classic cruiser bike. At maaaring tawagan ko yung aking pinsan, paano ba ito? First cousin ni Mrs. T na babae, may husband. At yun ang he used to be mechanical car, automotive, auto mechanic. I think may lisensya pa rin siya hanggang ngayon. And I believe nag-switch siya sa pagiging bike mechanic. Good guy. At he knows what he's doing. Originally from British Columbia, I believe siya. At dito na siya nakatira na malagi. At konti lang ang layo niya sa amin. At I think yung kanyang business na being a bike mechanic ay doing well. Ilang taon ko na siyang alam na gano'n ang ginagawa niya, pero kahapon kinontak ko siya at sabi niya, free siya ng ganong oras at stop by, swing by anytime. I might consider that. At just to support him, support yung business niya. At naniniwala ako na mga local businesses ay kailangan suportahan. Kaya we'll see kung ano mangyayari dito. Hindi niya alam na alam niya may YouTube channel ako. I'm sure. Pero alam niya yung luma. Ayaw ko alam niya ito ngayon na nakikipag-usap ako sa mga sa channel dedicated sa ating mga Pilipino. Kaya that's sa iba na hinibago pa rin sa akin dahil hindi ko talaga ito ugali. And pero nandito na tayo. Maraming tayong mga videos, hundreds na, di ba? Kaya hanggang dito lang, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon. Kailangan kong tiklopin to. Mainit pa rin. Okra, nabuhay sila. Pero tindi ng init. Gusto na malanta.